Right now, you're only limited to joining existing cooperatives. However, may mga rota pa po tayo all over the Philippines na wala pang mga existing cooperatives na nag-apply. We will allow new cooperatives to come in and take over these existing routes. Masasabi natin na realistic, siguro mga nasa 55 to 60% po kasama na yung mga natakot. Pinapakita ng LTFRB, eto, dahil mga mangmang kayo, may ayuda, pumasok na kayo. So, ganun nila binobola ang mga drivers at operators. Para mas makahikayat, magbibigay ng hanggang 10,000 pisong fuel subsidy at hanggang 20,000 pesos na subsidiya sa libreng sakay program ang LTFRB. Pero ayon sa Manibela, panakip butas lamang ang mga ito. Hindi rin daw totoong maraming nag-consolidate. Binigay sa mga jeepney driver at operator para makapag-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Meron pang incentive na matatanggap ang mga hahabol. Pero gate na Manibela, huwag magpapadali riyan. Masasabi natin na realistic, siguro mga nasa 55 to 60% po kasama na yung mga natakot. Pinapakita ng LTFRB, eto, dahil mga mangmang kayo, may ayuda, pumasok na kayo. So, ganun nila binobola ang mga drivers at operators. Patuloy raw sila sa paghihikayat sa mga kasamahan na huwag kumagat sa muling pagbubukas ng consolidation. At patungkol din sa PUV modernization. Maliwanag na kulang at marami pang pagkukulang ang programa at proyekto na dapat tugunan ng gobyerno bago nila pilitin yung mga hindi pa kayang sumabay at hindi pa kumbinsidong sumabay. Bilang gobyerno, naniniwala ako na hindi dapat namimilit ang gobyerno bilang mga magulang ng ating mga mamamayan. Dapat inaakay, kinukumbinse at tinutulungan tungo sa nais nating polisiya at landas na gawin kaugnay ng modernization ng PUV. Ilang mga bagay ang lumabas sa aming pagpupulong. Una, sang-ayon ako sa posisyon ng marami sa kanila na ang prangkisa ay personal sa kanila at hindi dapat kinoconsolidate sa isang kooperatiba, lalong-lalo na kung merong hindi pagkakasunduan sa loob ng kooperatibo mismo. Dahil parang naho-hostage na, ika nga, yung mga miyembro ng kooperatibang ito. Pangalawa, hanggat hindi pa naisasapinal ang route plan sa bawat sulok ng bansa at hanggat hindi pa naliliwanag kung sino-sino nga ba magbabiyahe sa kada rotang ito, hindi marapat at dapat na pigilan magrehistro ang mga jeep na hindi pa nagko-consolidate o sumasama sa kooperatiba. Maliwanag, kulang pa naman ang modernong jeep para sa ating mga mananakay. At kung lahat ito'y pagbabawal, ang mag-suffer dito, ang tatamaan dito ay ang ating mga mananakay at mga pasahero na kinakailangan magbiyahe mula sa kanilang tahanan tungo sa kanilang pinagtatrabahuhan o pinag-aaralan. At panghuli, nais ko rin balikatin sa ngalan ng grupong ito ang isyu kaugnay ng hindi na pagrehistro ng kanilang mga jeep. Ang franchise ay delegated lamang ng Kongreso sa LTFRB. Hindi nila pag-aari ang kapangyarihang ito maliban sa pinasa lamang sa kanila ng Kongreso. At sa paniniwala ko, hindi dapat ginagawa ng LTFRB ito dahil klarong paniniki lamang ito sa isang proyekto na hindi pa naman talaga nila lubusang naayos at napapatupad. Sa darating na linggo matapos kong makuha ang mga datos mula sa kanila sa Manibela at sa Piston,